Minsan, isang simpleng, "Kamusta?" ang nagbago ng lahat sa buhay ko. Hello, ang pangalan ko ay Luningning, 58 taong gulang ako. Matagal kong inisip na tapos na ang lahat ng mga kwento sa buhay ko, ang mga pangarap, pag-ibig, at pagkabigo. Nakatira ako sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Batangas, kung saan ang mga araw ay dumarating at umaalis ng parang pareho lang. Ang buhay ko noon ay puno ng rutinang walang halakhak o luha na labis, tila ba isang pelikula na paulit-ulit ang eksena. Pero gaya ng sinasabi ng mga matatanda, hindi mo malalaman kung kailan dadaan ang bagyo sa buhay mo, at para sa akin, dumaan ito ng dahan-dahan. Parang isang hangin na hindi mo namamalayan hanggang sa mapansin mo na lang ang lamig nito. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi mula sa palengke ng bayan ng Lian, dala-dala ko ang mga iniisip na tila hindi ko na kayang solusyonan. May narinig akong malambing na boses na nagtanong ng, "Kamusta po?" Hindi ko inasahan na ang simpleng pagbati na iyon ay sisimula ng isang kabanata na hindi ko inaasahang mararanasan sa ganitong edad. Hindi ito tungkol sa kanya, kundi tungkol sa akin, sa mga damdaming matagal ko nang nililihim at pinipilit kalimutan. Hindi ako naghahanap ng kahit ano noon. Ang araw ko ay parang lahat ng araw, mataas ang araw, mainit ang hangin, at puno ng mga gawain na nakakapagod ngunit walang saysay. Ngunit nang marinig ko ang boses na iyon na may halong ngiti at kumpiyansa mula sa isang binatang nagngangalang Walter, 23 taong gulang, isang estudyante sa kolehiyo ng bayan namin, nag-iba ang daloy ng mundo ko ng bahagya. Hindi ko alam kung bakit, pero napangiti ako at sumagot ng hindi iniisip. Para bang bumalik ang isang parte ng puso ko na matagal nang natulog, isang damdamin na hindi ko inakala na muling mararamdaman ko. Simula noon, nagsimulang magbago ang mga bagay-bagay sa paligid ko, pati na rin sa loob ko. Napansin ko ang sarili ko sa salamin, ang buhok na dati basta na lang ayusin, ang mga damit na parang hindi ko na iniisip kung komportable o hindi. Nagkaroon ako ng mga sandaling nakatingin sa sarili ko ng mas matagal kaysa dati. Ngunit ang totoong pagbabago ay nangyari nang muling nagkita kami ni Walter. Ang aming pag-uusap ay naging mas matagal, mas malalim, at puno ng mga salitang walang bahid ng panghuhusga. At sa kabila ng aking pag-aalinlangan, dahil sa agwat ng aming mga edad, sa mga tingin ng ibang tao, at sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin, tinanggap ko ang kanyang alok na tulungan ako sa isang maliit na gawaing bahay. Hindi ko inakala na ang simpleng pagtanggap na iyon ay magdadala ng isang kakaibang kwento na puno ng lihim, damdamin, at mga sandaling magpapabago sa akin ng tuluyan. At sa puntong iyon, hindi ko pa alam na lahat ng ito ay simula pa lamang ng isang paglalakbay na hindi ko inaasahan. Walang kaalam-alam, nagsisimula ang lahat sa isang simpleng, "Kamusta?" na may ngiting hindi ko malilimutan. Ang araw na tinanggap ko ang alok ni Walter na tumulong sa bahay ay tila ordinaryo lang sa simula, ngunit sa bawat sandali ay unti-unting nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Nasa bahay ako sa bayan ng Lian, sa isang lumang bahay na minana ko pa sa aking mga magulang, isang tahanan na puno ng alaala at mga sulok na bihira kong pinupuntahan. Ang bahay na ito ang aking kanlungan, ang lugar kung saan naramdaman ko noon ang katahimikan at katiwasayan sa kabila ng mga unos ng buhay. Si Walter ay dumating ng maaga, may dalang mga gamit na parang handang ayusin ang anumang problema. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng kabataan, puno ng sigla at saya, pero may taglay ding respeto na bihira kong makita sa mga kabataang nakakasalamuha ko. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, may suot na tsinelas na tila mga pang-araw-araw lang, pero sa bawat kilos niya ay ramdam ko ang pagiging maingat at mahinahon. Habang ipinapakita ko sa kanya ang kinakailangang ayusin sa bahay, napansin ko ang kanyang pagiging maingat sa bawat galaw. Hindi siya nagmadali, hindi rin siya nagpadalos-dalos. Parang may paggalang sa tahanan ko, sa mga bagay na matagal nang naipon at naipreserba sa mga sulok. Sa kabila ng pagiging tahimik niya, ramdam ko ang presensya niya sa paligid, parang may init na unti-unting pumupuno sa hangin. Habang inaayos niya ang sirang gripo sa kusina, hindi ko maiwasang mapansin ang mga detalye sa kanyang mukha, ang hugis ng kanyang mga mata na tila laging nakangiti, ang makinis niyang balat, ang maikling buhok na medyo disheveled pero bagay sa kanya. May kakaibang aura siya na nagbigay sa akin ng kakaibang sigla na matagal ko nang hindi naramdaman.
Habang nagtatrabaho siya, napansin kong tila mas naging malikot ang kamay ko. Ayoko sanang aminin, pero hindi ko maiwasang maglakad sa paligid, ayusin ang mga bagay na matagal ko nang pinabayaan. Ang bawat kilos ko ay tila may kasamang pag-iingat na hindi ko maintindihan. Ang puso ko ay kumakalabog ng hindi ko maipaliwanag. Hindi ito kaba o takot, kundi isang bagay na matagal nang nawala sa akin, isang damdamin na parang muling nagising. Sa gitna ng katahimikan, nagkaroon kami ng sandaling nagkatinginan. Hindi ko alam kung anong pumigil sa akin para hindi magtanong o magsalita. Parang may isang hindi nasabi na salita ang pumuno sa hangin, isang bagay na parehong gusto naming sabihin pero hindi namin masimulan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong may nagbabago sa akin, isang bahagi ng puso ko na matagal nang nakalimutan ang tamis ng pagkalinga at pag-aalaga. Hindi ko inakala na sa simpleng pagtulong ni Walter, unti-unting mabubuksan ang mga pintuan ng puso ko na matagal nang nakasarado. Ang mga sandali ay puno ng mga bagay na hindi ko inaasahan, mga damdaming lumalabas na parang alon na hindi na kayang pigilan. Sa kabila ng lahat, naramdaman kong may isang bagay na unti-unting bumabalik sa buhay ko, ang pag-asa, ang sigla at ang muling pagtuklas sa sarili. Hindi ko pa rin alam kung ano ang dadalhin ng mga susunod na araw, pero isang bagay ang sigurado ako. Ang araw na iyon ay simula ng isang kwento na hindi ko malilimutan habang buhay. Hindi ko maipaliwanag ng mabuti kung paano nagsimula ang lahat, pero sa mga sumunod na araw, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa sarili ko. Dati-rati pag-uwi ko lang sa bahay sa Lian, diretso na ako sa kwarto ko, nagbabasa o nanonood ng telebisyon nang walang gaanong pakialam sa paligid. Ngayon, naiisip ko na ang mga maliliit na detalye, ang pagkakaayos ng mga unan, ang amoy ng bagong labas na kape, at pati na rin ang mga maliliit na bulaklak na inilalagay ko sa mesa. Ang mga araw ko ay naging mas abala, pero hindi dahil sa trabaho o mga gawain sa bahay. Nagsimula akong maglaan ng oras para sa sarili ko, mag-ayos ng buhok, pumili ng mga damit na hindi lang basta komportable kundi nagpapakita rin ng pagkatao ko. Napansin ko ito nang bigla akong tumitig sa salamin isang gabi na parang nakikilala ko ulit ang sarili ko na matagal nang nawala. Isa sa mga hindi ko inaasahang nangyari ay ang pag-uusap namin ni Walter na tila ba walang katapusan. Sa bawat mensahe, nakakaramdam ako ng kakaibang aliw at saya. Hindi siya mapanghusga, hindi rin siya mapilit. Parang kaibigang matagal nang kilala na handang makinig sa lahat ng kwento ko, kahit gaano pa ito kasimple o komplikado. Minsan, napapaisip ako kung bakit nga ba siya, isang batang lalaki na punong-puno ng buhay, samantalang ako ay isang babae na akala ko'y tapos na ang lahat ng kapanapanabik sa buhay. Isang hapon, nagpa siya akong tawagan siya. Mahina ang aking loob, hindi ko alam kung paano tatanggapin ang boses niya sa kabilang linya. Ngunit nang marinig ko ang kanyang tinig, malamig, mahinahon at may halong saya, tila napawi ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Nag-usap kami tungkol sa buhay, mga pangarap niya bilang estudyante sa kolehiyo sa Batangas State University at pati na rin ang mga alaala ko noong kabataan ko sa probinsya. Sa mga pag-uusap na iyon, naalala ko ang mga bagay na matagal ko nang hindi naisip, ang mga pangarap na iniwan ko, ang mga pag-ibig na hindi nagtagal, at ang mga pagkakataon na hindi ko sinunggaban dahil sa takot o pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naramdaman ko na may pag-asa pa rin na kahit sa gitna ng katahimikan, may mga bagong kwento pang pwedeng isulat. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa barangay hall, naisip ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi pinapansin, ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero gusto kong malaman kung sino talaga ako ngayon, sa kabila ng mga taon at mga karanasan. At sa sandaling iyon, naisip ko, baka si Walter ang simula ng bagong yugto ng buhay ko, isang chapter na puno ng mga tanong, ngunit handang harapin. Hindi pa ako handa sa susunod na mangyayari, ngunit ramdam ko na ang isang bagay ay nagbubukas sa akin, isang pinto na matagal nang nakasarado, at ngayon ay unti-unting bumubukas sa liwanag ng bukang liwayway. Hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin nito, pero handa na akong sumubok kahit ano pa man ang kahihinatnan. Hindi ko malilimutan ang araw na dumating si Walter sa bahay ko para tumulong sa isang maliit na pagkukumpuni. Ang puso ko ay parang tumitibok ng mas mabilis kaysa dati, na tila ba may isang lihim na itinatago sa loob nito.
Nang siya'y pumasok, napansin ko ang kakaibang enerhiya na dala niya, isang halo ng kabataan at katiwasayan na talaga namang nagulat sa akin. Nakasando siya na kulay asul, may mga bahid ng alikabok sa manggas, at nakamaong na pantalon na bahagyang natiklop sa paa. Ang kanyang tsinelas ay medyo luma na, parang madalas niya itong suotin sa mga ganitong gawain. Ngunit sa kabila ng kanyang simpleng anyo, ramdam ko ang kanyang paggalang sa paligid. Parang hindi lang siya basta tumulong, kundi parang pinapahalagahan niya ang bawat sulok ng bahay na ito na puno ng alaala. Habang inaayos niya ang sirang gripo sa kusina, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga kamay. Malinis, ngunit may mga kaliskis na tanda ng pagtatrabaho. Sinubukan kong itago ang kaba sa dibdib ko, pero ramdam ko ang init na unti-unting pumapalibot sa puso ko. Tumayo ako malapit sa kanya, hindi alam kung ano ang gagawin, kaya't naglakad-lakad na lang ako sa paligid, inaayos ang mga lumang florera at mga lumang litrato na nasa mesa. Bigla niyang tiningnan ako at ngumiti. Hindi mo na kailangang mag-alala, Luningning. Gagawin kong maayos ang lahat. Ang kanyang tinig ay puno ng katiwasayan na para bang isang matalik na kaibigan ang nagsasabi nito, hindi isang estrangherong tumutulong sa bahay. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking mga tainga at sa pagkakataong iyon naramdaman kong para bang bumagal ang oras. Habang nagtatrabaho siya, hindi ko maiwasang balik-balikan ang mga matatagal nang di napansin na bahagi ng sarili ko. Ilang taon na rin ang lumipas mula ng huling beses akong naramdaman ng ganito, isang halo ng pag-asa, takot at pagkasabik. Hindi ito kaba, hindi rin ito simpleng saya. Isa itong damdamin na matagal ko nang pinigilan, isang apoy na muling sumiklab sa kabila ng lamig ng mga taon. Sa isang sandali, napansin kong huminto si Walter sa pag-aayos at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa, tila ba nararamdaman niya ang mga bagay na hindi ko masabi. Hinawakan niya ang kamay ko ng may pag-iingat, para bang ayaw niyang masaktan ako o masira ang sandaling iyon. Ang pagdampi ng kanyang balat sa akin ay nakapagpaalala ng mga nakatagong damdamin na matagal ko nang nililimutan. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng mga hindi nasabi, mga tanong, mga pag-aalinlangan, at mga pangarap na tila ba naghihintay na muling buhayin. Hindi ako sigurado kung saan hahantong ang mga bagay na ito, pero alam ko sa puso ko na may isang bagay na nagsisimulang magbago, isang kwento na hindi pa tapos, na kailangan pang tuklasin. At sa sandaling iyon, habang hawak ang kamay ni Walter, naisip ko na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagkakataon, mga sandaling dumarating ng tahimik, ngunit nag-iiwan ng marka na hindi madaling mabura. Hindi ko pa alam ang susunod na yugto, pero handa na akong harapin ang bawat hakbang, kahit pa ito ay puno ng pag-aalinlangan at misteryo. Habang patuloy na inaayos ni Walter ang sirang gripo sa kusina, unti-unti kong naramdaman na may kakaibang tensyon na bumabalot sa paligid namin. Hindi ito tensyon ng kaba o takot, kundi isang uri ng pag-asa at pananabik na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang bawat galaw niya ay maingat, halos parang sinasabi niya sa bawat pindot at liko ng kanyang mga kamay na mahalaga ang bawat sandali na ginugugol namin sa bahay na ito. Nakatingin ako sa kanya habang gumagala ang mga mata ko sa bawat detalye, ang mahabang pilik mata, ang medyo kulot na buhok na tila ba sumasayaw sa hangin, at ang mga labi niyang palaging may bahagyang ngiti. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero ramdam ko sa puso ko na may isang bagay na unti-unting nagbabago sa akin. Parang isang bahagi ng puso ko ang muling nabubuhay, na matagal nang natulog at ngayon ay unti-unting nagigising. Sa gitna ng katahimikan, napansin kong tumigil siya sa pag-aayos at tumingin sa akin ng direktang diretso sa mga mata. Luningning, anya, alam kong matagal na tayong hindi nag-usap ng ganito, pero sana maintindihan mo na hindi lang ito tungkol sa gripo o bahay, marami pa tayong pwedeng pag-usapan kung handa ka. Ang tinig niya ay puno ng pag-aalalahanin, parang isang lihim na gustong ibahagi, ngunit kinakailangang pag-isipang mabuti. Hindi ko alam kung anong sumagi sa isip ko noon, pero dali-dali akong tumango, parang isang sagot sa mga tanong na matagal ko nang itinago. Hindi ko pa rin alam kung bakit, pero pakiramdam ko, si Walter ang sagot sa mga pagdududa at pangungulila na matagal ko nang nararamdaman. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ko ay tila nagiging mas maliwanag, mas puno ng kulay kaysa dati.
Habang pinipisil niya ang mga gamit na kinakailangan sa pagkukumpuni, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa akin. Paano kung ito ang simula ng pagbabago na matagal ko nang hinihintay? Paano kung sa kabila ng lahat ng mga taon, may pagkakataon pa akong maranasan muli ang mga damdaming pinangarap ko noon? Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng araw na yon, pero ang isang bagay ay malinaw. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa na dumarating sa mga hindi inaasahang paraan. At sa gitna ng mga ito, natutunan kong buksan ang puso ko muli, kahit pa ito ay nangangahulugan ng pagharap sa mga takot at pangamba. Habang nagtatapos ang araw, si Walter ay tapos na sa kanyang gawain at ako'y nanatili sa tabi niya, hawak ang mga kamay na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko pa rin alam kung saan tayo dadalhin ang kwento na ito, ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi na ako babalik sa dati kong katahimikan. Ang aking puso ay muling nagising at handa na itong yakapin ang mga bagong paglalakbay na naghihintay. Hindi ko akalain na ang simpleng pagtulong ni Walter sa bahay ay magdudulot ng ganito kalalim na epekto sa puso ko. Matapos niyang ayusin ang mga sirang bahagi, nanatili kami sa sala, tahimik at sabik na parang may mga salitang gustong sabihin ngunit hindi pa handang lumabas. Sa bawat sandali, nararamdaman kong parang bumabalik ang mga damdaming matagal nang nawala. Ang saya, ang kaba, ang pag-asa. Habang nakaupo siya sa tabi ko, napagtanto ko na hindi lang ito tungkol sa pagkukumpuni ng bahay. Ito ay tungkol sa pagkukumpuni rin ng isang pusong matagal nang nasaktan at nais muling magmahal ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kasabay nito, naroon din ang takot. Takot na baka ako ay masaktan muli. Takot na baka ang mga pangarap na ito ay muli ring masira. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, paano kung nagkamali ako? Paano kung ito ang simula ng isang sakit na muling sisira sa akin? Ngunit sa kabila ng mga pagdududa, may isang bagay na hindi ko maitatanggi, ang pakiramdam na sa wakas, may taong tunay na nagmamalasakit sa akin na hindi lamang nakikita ang edad o mga pagkukulang, kundi nakikita ang tunay na ako. Habang pinagmamasdan ko si Walter, napagtanto ko na siya rin ay may mga kwento. Ang kanyang mga mata ay may mga lihim na hindi niya basta-basta ibinabahagi, mga pangarap at takot na marahil ay hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kanyang pagiging totoo, ang kanyang pagnanais na makipag-ugnayan ng walang mga maskara. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung paano sana ito naging iba kung mas maaga lang. Ngunit hindi na ito mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay nandito kami ngayon, 2 taong tila pinagtagpo ng tadhana sa isang tahimik na sulok ng bayan ng Lian. At kahit na hindi pa namin alam kung saan ang patutunguhan, ang mahalaga ay handa kaming harapin ito ng magkasama. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga tanong na bumabalot sa aking puso. Paano kung ito ang pagkakataon na muling maramdaman ang tunay na kaligayahan? Paano kung ito ang simula ng bagong yugto na matagal ko nang inaasam? At higit sa lahat, paano kung ang aking buong buhay ay magbabago dahil sa isang simpleng pagtulong mula sa isang batang tulad ni Walter? Sa kabila ng lahat, alam kong may mga pagsubok na darating, mga sandaling puno ng pagdududa at pangamba. Ngunit sa sandaling iyon, pinili kong maniwala. Maniwala sa posibilidad ng pag-ibig, sa posibilidad ng pagbabago, at sa posibilidad na ang buhay ay may mga sorpresa pa na hindi ko pa natutuklasan. Ang kwento namin ni Walter ay nagsisimula pa lamang at handa akong harapin ang lahat ng darating. Hindi ko inaasahan na ang kwento namin ni Walter ay magkakaroon ng di inaasahang liko na totoong magpapaikot ng mundo ko. Sa isang araw, habang nag-uusap kami sa harap ng bahay, may bigla siyang sinabi na halos tumigil ang tibok ng puso ko. "Luningning," ani niya, "may isang bagay akong gustong ipagtapat sa'yo, pero natatakot akong baka masira ang lahat." Napatingin ako sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng seryosong damdamin, hindi na ang kasiyahan ng mga nakaraang araw. Ramdam ko na may mabigat siyang dinadala sa puso. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maghanda sa anumang sasabihin niya. Ngunit dahil sa tiwala at pagkakaibigan na unti-unting nabuo, ginamit ko ang lakas ng loob ko at hiniling sa kanya na sabihin ang lahat. Kahit ano pa man ito. Mabilis ang kanyang paghinga nang sabihin niya, "Hindi ako talaga taga-Lian. Nagmula ako sa Maynila at nandito lang ako pansamantala para mag-aral at tumulong sa mga kapitbahay.
Pero may isang dahilan kung bakit ayaw kong malaman ng iba ang tungkol sa akin. Nang marinig ko iyon, nagdilim ang paligid sa isip ko. Anong klaseng sikreto ang tinatago niya? Bakit tila may kinatatakutan siyang ibahagi? Pinilit kong huwag magpakita ng pagkabigla, ngunit hindi ko maikubli ang kuryosidad. Ano yon, Walter? Pwede mo bang sabihin sa akin? Hindi kita huhusgahan, sabi ko nang may pag-asa at bahagyang takot. Alam kong may mga bagay na dapat nating alamin tungkol sa isa't isa para manatili ang tiwala at respeto. Ngunit sa pag-amin niyang iyon, parang nagbukas siya ng pinto sa isang mundo na hindi ko pa nararanasan. Sinimulan niyang kwento ang mga pinagdaanan niya sa Maynila, pamilya na may mga problema, mga pangarap na tila napakalayo at mga pangyayari na nagdala sa kanya dito sa probinsya. Hindi niya sinabi lahat sa isang upuan, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat salita, ang sakit at pag-asa na kasabay nito. Hindi siya perpekto tulad ko at tulad ng bawat tao na may kanya-kanyang laban sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin ang tapang na mayroon siya. Ang tapang na harapin ang mga kahirapan, ang tapang na magtiwala sa akin kahit na may mga bagay siyang tinatago. At sa puntong iyon, nagulat ako sa sarili ko. Hindi ko siya tinatanggihan. Sa halip nais kong mas makilala pa siya, mas maintindihan at samahan sa bawat hakbang. Hindi ko alam kung paano matatapos ang kwento na ito, ngunit isang bagay ang malinaw, ang buhay ko ay hindi na magiging pareho. Ang mga lihim ni Walter ay naging bahagi na ng aking kwento at handa akong harapin ang lahat ng hamon na dala nito. Ngunit sa likod ng lahat, may tanong na patuloy na bumabalot sa isip ko. Ano pa kaya ang mga lihim na itinatago ng batang ito at paano ito makakaapekto sa aming dalawa? Hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon, nang patuloy na ibinahagi ni Walter ang mga lihim na matagal na niyang itinago. Habang nakaupo kami sa lumang sala ng bahay ko sa Lian, ang ilaw mula sa lampara ay nagbigay ng malambing na liwanag, na tila ba nagpapahina sa mga anino ng nakaraan na bumabalot sa kanya. Luningning, simula niya, may mga araw na gusto ko nang sumuko. Mula pagkabata, hindi naging madali ang buhay namin sa Maynila. May mga bagay akong pinilit itago para hindi masaktan ang mga tao sa paligid ko, pero sa totoo lang, nahihirapan ako. Halos bumulong siya habang unti-unting lumalapit sa akin. Ang mga mata niya ay basa ng luha at ang boses niya ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon, kaya hinawakan ko lang ang kanyang kamay ng mahigpit na parang sinasabi na hindi siya nag-iisa. Sa mga sandaling iyon, nawala ang agwat ng edad, ng lugar, at ng panahon. 2 tao lang kami na naghahanap ng pag-unawa at pagkalinga sa gitna ng dagat ng mga suliranin. Nabanggit niya ang mga tao sa buhay niya, mga kaibigan na iniwan siya, mga pamilya na hindi nakaunawa, at mga pangarap na tila ba napako sa dilim ng realidad. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang kanyang tapang at determinasyon na bumangon muli, na hindi siya susuko kahit gaano man kahirap ang daan. Sa akin, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang tunay na pagkatao ni Walter, hindi lang bilang isang batang puno ng enerhiya at ngiti, kundi bilang isang tao na may malalim na sugat at pag-asa. Ang kanyang kwento ay nagbukas ng pinto ng aking puso na dati-rati ay sarado sa mga ganitong emosyon. Habang nag-uusap kami, napagtanto ko na ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban. Ang mga lihim ay hindi dapat ikahiya kundi yakapin bilang bahagi ng ating pagkatao. At sa pagtanggap ko kay Walter, natutunan ko ring tanggapin ang sarili ko, ang mga kahinaan, ang mga sugat at ang mga pangarap na hindi pa natutupad. Ngunit sa kabila ng bukas na pag-uusap na iyon, may isang bagay na patuloy na bumabalik sa akin, isang tanong na hindi ko pa masagot. Ano ang tunay na dahilan kung bakit siya nanatili sa Lian at ano ang mga susunod na hakbang na dapat naming tahakin? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim, naghihintay na mabuksan sa tamang panahon. Ang mga araw na sumunod ay naging parang isang bagyong dumaragsa sa puso ko. Hindi ko mawari kung paano nagawa ng isang simpleng pagkikita kay Walter na baliktarin ang mundo ko ng ganoon kabilis. Parang isang apoy na unti-unting sumisiklab sa gitna ng gabi, hindi ko alam kung paano ko haharapin o papatayin. Habang nagpapatuloy ang aming mga pag-uusap, naramdaman ko ang lalim ng koneksyon na unti-unting nabubuo, hindi lang basta pagkakaibigan, kundi isang bagay na mas malalim, mas masalimuot.
Ang bawat titig niya, bawat ngiti, bawat haplos sa kanyang mga salita ay nagdudulot ng kakaibang kilig at init na matagal ko nang hindi naranasan. Ngunit kasabay nito, dumating din ang takot. Takot na baka ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang, isang panibagong sugat na darating kapag ako'y masyadong nagbukas ng puso. Ang pagitan ng aming edad, ang mga pananaw ng ibang tao at ang mga hindi pa namin nalalaman tungkol sa isa't isa ay parang mga aninong sumusunod sa bawat hakbang namin. Isang gabi, nang magkausap kami sa ilalim ng mga bituin sa bakuran ng bahay, sinabi ko sa kanya, "Walter, hindi ko alam kung saan tayo patungo, pero alam kong hindi ko na kaya pang bumalik sa dati kong katahimikan." Tumango siya at hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. "Luningning, kahit ano pa ang mangyari, nandito ako sa tabi mo, hindi kita iiwan." Sa sandaling iyon, parang bumagsak ang lahat ng hadlang. Ang takot, ang pag-aalinlangan, ang mga tanong na matagal nang bumabagabag sa akin, bigla silang napawi, napalitan ng isang matatag na paniniwala na may pag-asa pa ang puso ko. Parang isang pelikula na ang eksena ay puno ng emosyon, ngunit hindi ito isang pagtatapos, kundi isang simula. Hindi ko alam kung anong mga pagsubok ang darating, ngunit ramdam ko na sa piling ni Walter, kaya kong harapin ang lahat ng iyon. At habang hawak ang kanyang kamay, nakita ko sa kanyang mga mata ang pangako ng isang kwentong puno ng pag-ibig, pagtanggap at pag-asa, isang kwento na nais kong isulat kasama siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na kumukulo sa aking isipan. Ano ang mga lihim na hindi pa niya isiniwalat? Ano ang mga panganib na maaaring sumalubong sa amin? Ang sagot ay nananatiling nakatago, naghihintay na matuklasan sa mga susunod na kabanata ng aming kwento. Sa paglipas ng mga araw, naramdaman ko ang pagbabago hindi lang sa aking paligid, kundi pati na rin sa aking puso. Ang bawat sandali kasama si Walter ay naging isang lihim na apoy na naglalagablab sa loob ko, isang damdamin na matagal ko nang pinigilan at inakala kong nawala na sa akin magpakailanman. Ngunit ngayon, ramdam ko ang init nito, ang sigla ng muling pagkabuhay. Isang gabi habang nakaupo kami sa tabi ng bintana, pinagmamasdan namin ang mga bituin na kumikislap sa madilim na langit ng Batangas. Walang masyadong salita, ngunit ang bawat titig at haplos ay naglalaman ng mga pangakong hindi kailanman mabibigo. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang bigat na bumabalot sa akin, isang lihim na hindi ko pa masabi, isang misteryong nagtatago sa dilim ng aming kwento. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga tanong na bumabalot sa aming relasyon, hanggang saan kami dadalhin ng paglalakbay na ito. Ano ang magiging kapalaran namin ni Walter sa mundong puno ng mga pagsubok at panghuhusga? At higit sa lahat, ano ang mga lihim na nakatago sa puso niya na maaring magbago ng lahat? Habang pinipisil ko ang kanyang kamay, naramdaman ko ang kanyang titig na puno ng tapang at pag-asa. Ngunit sa loob ng aking puso, alam kong may mga kwento pa siyang hindi pa handang sabihin, mga sugat na kailangang paghilumin at mga pangarap na kailangang abutin. Ang aming kwento ay hindi pa tapos, bagkus, ito ay nagsisimula pa lamang. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag ng buwan, nagpasya akong harapin ang lahat ng ito ng may tapang. Ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari, mga sandaling dumarating ng tahimik, ngunit nag-iiwan ng malalim na marka. At sa kabila ng lahat, handa akong sumuong sa dilim, dala ang pag-asa at pagmamahal na muling nagising sa puso ko. Ang kwento namin ni Walter ay isang misteryo na patuloy na mabubuksan sa bawat araw na dumarating. At kahit na hindi ko pa alam ang lahat ng sagot, alam kong ang bawat hakbang ay isang bahagi ng isang mas malalim na paglalakbay, isang paglalakbay ng pag-ibig, pagtanggap at pag-asa na hindi ko kailanman inakala na mararanasan ko muli.